Andun na yung kati ng aking dila na sabihin sa pinsan ko na may naramdaman akong kakaiba. Pero pinili ko na lamang po na wag na lang sabihin sa kanya. Nung nasa gitna na rin po kami ng paglalakad sa madilim na kalsada, alam ko na maraming niyog sa paligid nun. Dahil medyo may kaunting liwanag na nanggagaling sa buwan, mapagmamasdan mo naman talaga din kahit papaano yung mga nakatanim na puno at sabi ko nga yung mga niyog sa gilid ng kalsada. Hanggang sa isa po sa mga punong iyon, ang hindi ko po talaga lubos maisip na may makikita talaga akong hindi ko mawari. Napansin ko na mas malaki yung bulto ng itim na figura na iyon at napaka-imposible na katawan iyon ng nyug. Noong una hindi ko pinansin dahil daldal ng daldal yung kasama ko. Hanggang sa makahakbang na kami ng halos 3 metro. Muli ay lumingon ako doon sa punong iyon at nakita ko talaga na mas lumaki yung bulto ng anino. Dahil doon ay napatanong na ako sa pinsan ko ng, "Insan, tingnan mo nga yun. Baka ba yung naroroon sa gitna ng nyug?" Sinipat niya ito. Tinignan niya yung gawi ng tinuturo ko. At makailang saglit ay sinabing, "Ay oo, baka yun." Hanggang sa napansin ko na parang wala itong ulo. Tinanong ko muli yung pinsan ko na, "Sure ka? Di ba dapat